For today's video nga, tayo ay luluwas. At bago pa lumuwas ay tayo magbaliw-baliwan muna with aking sisterette na si Heidi. Nakaharap nga kami ng idadrop ka mismo sa pupuntahan mo sa Maynila. 1,200 lang mula Isabel hanggang Santa Mesa. Medyo na-delay nga ang pagdating ng aming sasakyan, pero ayan, luckily nandito na nga tayo, nakasakay na nga at nag-stop over nga muna kami dito sa Baritbet. Shout out para sa mga taga Nueva Vizcaya dyan. Natin nga pa-noodles nga muna kami dyan at nag-share na lang kami sa isa dahil nga kami ay mga busog pa. Kami nga ay naidlip ng saglit at pagtingin ko, ayan nga, nandito na naman kami sa toll. Hindi ko alam kung saan yan banda. Hindi ko na na-post ang video kaya hindi ko na nabasa. At nga, nakarating na nga kami dito sa Santa Mesa at dito nga kami tumuloy ng aking kapatid. O, diba? 7th floor yan, pero diba, ang lakas makasyal. Basta napakanta na lang ako kasi yan yung mga naririnig kong background music nung mga nagpapakita ng view sa mga reels. Ayan, nagutom nga kami, pumunta kami sa KFC, kumain kami, ang sarap nung guys yung sisi. Promises. So eto nga, bandang hapon na nga yan, pumunta nga kami doon sa SM Santa Mesa. Kaso nga lang, may nakita kaming dali, gusto na namin kaagad pumasok, pero nagdalawang isip kami. Siyempre sabi namin, pag uwi na lang kasi madadaan na din naman ulit. So naggalagala lang kami ng kaunti, o diba? Ang ganda naman ng kainan dito sa food court nila. Tapos nai-imagine namin yung mga anak namin para pag dinala din sana namin dito, kaso low budget guys. Sobrang gastos nga kasi din ang pagluwas guys, lalo na ang mahal-mahal nga ng pamasahe, tapos yung foods mo pa. Habang nga kami naggagala, nakita namin tong mirror, diba? Inshallah. Go! Di ko nga lang sure kung meron nga ba ding Wendy's sa Santiago Isabela. Pero dito sa SM Santa Mesa, meron, kaya go na. Tapos bumili din kami ng aming milk tea. Yan, kumuha din kapatid ko ng kanyang matcha. So habang pababa kami, abay nakita nga namin itong Popeyes at dito na lang sana ang una naming binilihan kasi yan talaga ang gusto namin. Kaso nga lang late na. Tapos yan, napadaan na kami sa Dali. Ayan nga, super trending nga yan. Lagi ko napapanood yung tungkol sa Dali na yan, na mura nga daw yung mga bilihin. Wala naman dito sa region to ang Dali. Kaya yun, nakakita kami ng Dali store. Ayan, tinignan nga namin kung meron nga ba yung mga nakikita namin sa reels namin na kung ano-ano mga klaseng mga bilihin sa Dali. Ayan nga, medyo konti lang yung laman nitong aming napuntahan. Tapos ayan nga yung trending noon na baka yarn. Tapos eto guys, ang must buy talaga yung kanilang ice cream promises. O sa mga manginginom dyan, shoutout sa inyo, mura pa. At bumalik na nga kami sa aming tinutuluyan at syempre excited sa ice cream. Grabe sa Dali guys, 59 pesos. Tingnan nyo, 450 ml. Ang sarap niya, promise, ang creamy. Hindi siya yung pichu-puchu na kung sa ibang mga brand to, mahal na ito. Di ba? Super cool. Katapos nga namin kumain dyan ng aming dinner ay kami natulog na. So guys, dito na tayo ngayon sa Manila. Kami nga ay nag-grab na dyan at buti na nga lang yung grab driver. Tinuruan kami kung paano kami makakapagdala ng intipid waste. National Museum of Anthropology. Tara din. Tapos dito ay National Museum of Anthropology kasi pagpabayang kung hirap. Ay, ang hiniyak. Ano ba ang hiniyak na sasabi mo? Tangi. Ano pa? Uy, dito tayo sa history. Ma-history kasi tayo guys, kaya tara na guys. Good luck Heidi! Good luck Heidi! Kung may ID! Okay. Perfect. Nanggaling po siya sa history niya, yung mga screenshot na sa loob po. Charing. Kung curious ka nga kung free nga lang ba ang entrance dito, is free na free po siya. Kailangan nyo lang ng ID. Kunyari sa isang grupo, kailangan nyo lang ng isang ID. Ayan, so lucky yung aking kapatid, walang dalang kahit anong ID. Nakapasok pa rin siya kasi nga may ID akong dala. Limited nga lang may papakita natin sa loob kasi may mga don'ts sila dito. At yan nga, more on mukha lang namin na makikita nyo dyan guys. Sorry naman Picture din kita girl. Jacob, di pa pang sample pan. Mahabang lakaran nga lang pero magkakatabi nga talaga ang Luneta Park at saka yung ating museum na pinuntahan. Pati na rin yung Intramuros guys. Ayan nga, more on picture kami dyan. Kasi software init talaga. Kaya sobrang bilis lang namin naglakad-lakad. Ayan, yung kanyang mga makikita. Ayan ang Chinese Garden. Tapos dito nga tayo sa Fort Santiago. Ayan sa Intramuros. Mahabang lakaran din yan. Kung gusto nyo magtuktok, pwede naman. Ano nga ba ang Fort Santiago? Ito ay makasaysayang lugar. Ito na yun noong 1571 sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi. Ito ay nagsilbing kuta ng mga Kastila bilang depensa laban sa banta ng mga dayuhang mananakop. Sa parehong lugar rin, ikinulong ang pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal. Same din ang don'ts dito. Papasok na tayo at hindi nga pwede ang mag-video sa loob. Pwede kang mag-capture ng photos pero hindi pwede ang video. Ito sa labas na yan sa kulungan. Pero itong mga photos na susunod ay taken na nga sa loob. Ayan nga. Ito nga yung damit nga doon ng Rizal noon. Paglabas mo nga ng museum ng tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal, makikita mo nga dito sa gilid yung mga ginamit na mga bomba noong unang panahon at headquarters ng Amerika. Ayan nga guys. And dito naman tayo ngayon sa Intramuros Museum. Ito may bayad naman yung iba. If gusto mo pumunta sa second floor, third floor nila, kailangan mo magbayad. For students, 130 and 150 naman kapag pero budget meal nga ang ating gala, kaya doon lang tayo sa free guys. Dito lang kami sa first floor. Ayan nga yung mga lumang bell, kampana, ayan. Ito ang front ng Fort Santiago. And sa Intramuros nga, ganito yung mga building.